Everyone, mga kaibigan, mga kalingap, at narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. Totally, mga kaibigan, ang naisip kong makapag-interview kasi ito kasi ay paninira sa agency, paninira sa agency ng mga wakwak, sina Federico, si Rowinim at si Renas Communities, mga kaibigan, mga kalingap. Kaya naisipan ko na interviewin si Kuya Mel about dito, mga kaibigan, mga kalingap. Kasi alam natin na itong si Rowinim at itong grupo na ito ay talagang matagal nang kino-content ni Kuya Mel, mga kaibigan. Pero bago yan ay shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob and Ate Edna, at sa lahat ng mga viewers, kay Ate Edna, kay Kalingap Rob and Kuya Bal, kay Gisa Bicolana, Ate Bico Sederit in Mamesti kayo. Tara na, interviewin natin si Kuya Mel. Ayan, mga kaibigan, nandiyan si Kuya Mel nasa kwarto natin. Oy, Kuya Mel, Oy. interviewin kita kasi kilala mo kasi si Rowinim, si Federico, Renas Community. Ngayon ay ang daming paninira na inagawa kay Biancy. Ano ang pagkakilala mo sa mga tao na ito? Unang-unahin natin ay si Rowinim. Kasi alam ko na ito matagal mo na kasi itong ikino-content mga ito. Okay. Ayan. Unang-una sa lahat, magandang umaga po, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi sa sulo kayo ng mundo naroon. Sana nasa mabuti kayo lahat kalagayan. So, ayan. Siyempre, suportahan po natin lagi Bal Santos Matubang at Edna Lance and Kalingap Rob. At siyempre, lahat ng Team BSM po, suportahan natin. So, regarding dun sa unang mong tanong, yan, tungkol kay Rowinim, ano ba ang talagang pagkakakilala ko sa kanila? Kasi kung pagbabasihan po natin lahat, itong mga tao na ito ay bago lang na mga content creator. Kasi ito, nakita ko yung mga YouTube niyan tungkol sa aloe vera, tungkol sa buhok. Ayan, tapos bigla silang nag-shift na ang advocacy ay pagtulong. Yan, so ayun nga, dahil sa advocacy nila pagtulong, napili nilang tulungan si Rina. Dahil nung time na yan, si Rina po ay sikat na sikat, isa po siyang viral ng Kalingap. At nakikita nila, lahat na mag-vlog kay Rina, ay talaga naman pong nagkakaroon ng views. Siyempre, pagka nagkaroon ka ng views, automatic merong katapat na revenue yan. Yes, totoo. Diba? Totoo naman po yan. Totoo. So, ngayon, na meron siyang mga kasama, siguro hindi natin alam kung paano, dahil ito analyzation ko lang. Na pinagdugtong-dugtong ko lang yung mga pangyayari para hindi halata. Meron siyang kasama na nagpa-member pa kay Ate Edna. And then, yung pala, nung time na yon, pinaplano na nila kung paano makukuha si Rina. Unang attempt, di ba nga yung pumasok ako sa eksena ni Rina. Hindi naman talaga ako pumapasok dyan. Hindi naman natin binablog talaga si Rina. Nabas ka pa doon di ba? Oo, nabas pa ako doon. So ngayon, humingi ng tulong sa akin. Kahit sino pong Kalingap partner, pag humingi ng tulong sa akin, na alam ko naman kaya kong makatulong, tutulong po tayo. So nagkataon na ako yung first responder doon sa tawag ni Roda nung time na may bumisita sa kanya at si Roda po ay takot na takot. So agad po tayong pumunta ron. Yan, nakita natin. Yan, ako po yung nakipag-usap tayo ng mahinahon. In-explain natin ng mabuti, ng may legalidad, para maging maayos ang lahat at walang maging mangyaring sigalot. So, sa madaling salita, sumablay yung unang plano. Ibig sabihin, nakita mo na ng harapan si Rowinim? Hindi pa. Hindi pa. Dahil sabi, napakaganda daw ni Rowinim. Oo, maganda raw. Mabuti na lang, hindi ko pa nakikita. Baka mamaya ma-inlove ako. Diba? Kasi, hindi pa nga nila ako nakikita ng personal. Ang tawag nila sa akin ay Kanor. Baka in love sa'yo?
Hindi ko alam, Ah. may crush ako. Sige, tuloy. So, di ayun na, first plan, hindi umubra. Dahil nga, syempre, sa legalidad, ngayon, nung time na nandoon, kasama pa nga si Lola Josefina, so hindi nakuha nila dahil gusto nilang kuhanin nun. May kasamang mga pamangkin at yung kapatid ni sino ito? Si Mimay, itong si Melanie. Kapatid, kasama. Halata naman sa mga kilos nila, no, hindi naman tayo tanga na YouTuber. Oo, tama. Alam natin kung paano nila ginagamit ang kanilang mga cellphone. So nakita natin, habang nakikipag-usap tayo doon sa kapatid, naka-open yung video call. Oo. Yun namang isa, yung pamangkin, may kausap. Ibig sabihin talaga plinano na nila. Klaro yan. Ngayon, so hindi umubra yung unang tanong nila. Nag-live si Kuya Bal. Anong sinabi? Tanging si Melanie lang ang makakakuha kay Rina. Tama? Oo, parang nagkaroon ng point. Nagkaroon sila ng point. So nagkaroon sila ng idea. And then, itong mga ito, mayroon mga ginamit na mga matatagal ng supporters na Rina. Mga senior citizen na supporters na Rina, ng mga nag-sponsor din kay Rina. Actually, mas nauna pa itong nag-sponsor. So nagamit nila ito, kaya ko sinabi nagamit kasi nadoktrinahan nila ng maganda at napapayag nila. Talagang magaling magplano pala, no? Oo. So, na ano yung plano na yun? So, ang sinabi, papagamot, di ba? Sa St. Luke's, pag-aaralin, di ba? Dadalhin sa Maynila. Di ba? May mga pangako na pabahay, yaya, sasakyan, pag-aaralin sa exclusive school. Ay, anong nangyari ngayon kay Rina, Kuya Mel? Kasi ang tingin ko, ang content na nila ngayon ay si Beyonce. Anong nangyari? Ano sa tingin mo ang nangyari kay Rina? Kasi updated ka lagi kay Rina eh. Ganito yan. So, mas minabuti nila na hindi nila i-content si Rina. Unang-una, bakit? Mahina na ang views na Rina. Kasi sila yung nagko-content. Bakit mahina? Kasi kaya nila, ang plano nila dyan, kaya nila kinuha, akala nila dyan, kada vlog nila dyan ay mag-viral sa okay. Kasi nakikita nila yung ano. So madaling sabi, pinabayaan nila si Rina ngayon? So hindi naman nila actually pinabayaan. So iniiwas nila ngayon para hindi mai-content si Rina. No, para hindi tahimik lang sila. May mga plano silang mga ginagawa. At yun nga, may mga sikreto sila. Tinanggal yung dating nagtaalaga sa kanya na vlogger, pinalitan na related din kay Rina yung tao. Oo. So hindi ko masabi pa ngayon yan. So parang ano lang muna tayo dyan, still confidential pa yun. Pero ito yung point natin dito, Kuya Mel, kasi nakilala natin, alam mo na yung ano mo na yon. Ang ano natin dito ay ano sa opinion mo yung ginagawang paninira ni Rowena kay Beyonce? Para ma-divert yung issue sa kanya. Yung merong sinasabing tubero, merong karpintero, no? Na doon sila nakatira. Nagbabakasyon dito. Kasi bahay yan ng beneficiary. Hindi yan bahay o transient ng mga tumutulong sa kanya. Lalo na alam natin na yung bata ay may diferensya. Di ba? Ngayon, magsasama ka ng lalaki dyan, hindi natin masabi. Na hindi naman kilala. Tama. Ikaw lang ang nakakakilala kung sino yung nagsama. Di ba? So, ang ano ko dito, para mawala yung topic doon, dinadivert nila dito. Dinadivert niya kay Beyonce. Yung lahat ng issue na pwedeng ipukul sa kanila, dinadivert nila dito para ang pag-usapan yung tungkol kay Beyonce, yung paninira nila. Mawawala ngayon yung mga baho na ginawa nila dito sa community ni Rina. Ayan. Tapos na tayo kay Rowena. Dito ka naman matutuwa, Kuya Mel, kasi alam ko na
love na love mo itong tao na to eh. Sino? Si Federico Santos. Ay, si Federico. Oo. Yan, Ano ang masasabi mo rito? shout out kay Federico. Si Federico po ay masasabi ko dyan, yan, okay yung ginagawa niya. Kaya lang, masyado pa siyang bubot. Bubot pa sa tingin mo. Bubot pa yan. Oo. Nagsisimula ka pa lang, nagyayabang ka na. So, dapat be humble. Oo. Diba? Dapat sinasabi mo, kaya ka nandiyan dyan dahil sa amin, dahil sa akin, isa na ako doon. Diba? Dahil gusto mo akong tapatan. Tandaan mo, Federico, bago ka magsabi na ako lang ang tatapat sa kahit na kanino, gumawa ka muna ng achievements mo as a YouTuber, post, or as a content creator, or as a sinasabi nyo na depender kayo ni Rina, or advocacy nyo ang makatulong. Ito Kuya Mel, kasi nadaanan ko yung live niya na ang sabi niya, bagsak na raw yung kalingap at talagang wala nang magawa yung kalingap kung hindi, parang ibig sabihin niya, tuwan-tuwa siya kasi bagsak na daw yung kalingap. Ano sa opinion mo doon sa kanyang live na yun na sinasabing bagsak ang Paano kalingap? niya masasabing bagsak ang kalingap? Bakit lagi silang nagko-content at kumikita sila roon? Di ba? Ang ibig sabihin nun, kaya nila kinokontent ang kalingap kasi buhay na buhay ang kalingap. Kung walang kalingap, wala kayong content. Ngayon, para sabihin nyo, para patunayan nyo yan na kahit walang kalingap, mabubuhay ang channel ninyo, subukan nyo gumawa ng sarili nyong community at gumawa ng sarili nyong content. Ngayon, hanggat kinokontent ninyo ang kalingap, hindi nyo mapapabagsak ang kalingap kahit sino ka pang Poncio Pilato ka. Ayun, ganda. Dahil ang adhikain ng kalingap ay mabuti para sa ating mga kababayan, hindi paninira. Kami ay gumagawa, 10 ni Kuya Bal Santos ng Matubang at ng mga kalingap partners, gumagawa kami ng ikasisiya at ikatutulong sa mga kababayan nating Pilipino. Hindi kami naninira ng tao. Yan, kung meron man kaming binabash, meron kaming binabalahura na content creator, ay dahil sinasagot lang namin yung pambabalahura na ibinabato sa amin. Pero hindi ka na kinokontent nito kasi ang sinasabi niya doon, wala ka raw kalaban-laban sa kanya na makipagdiskusyon. Ay sabi ko naman, matibay na taga-diskusyon ito dito pero tanungin ko din ikaw kung sa palagay mo itinalo ka ni Federico kaya huminto ka ng gagawa ng reaction kay Federico. Ito lang po yung sasabihin ko dyan. Bakit ko siya hindi na kino-content? Noong mga ilang linggo, panay ang content ko dyan, panay ang paliwanag ko dyan. Lahat ng pinakamagandang explanation na nalalaman ko, sinabi ko na. Yung mga opinion na do's and don'ts, sinabi ko na dyan. Kayong mga nanonood na lang po ang huhusga kung bakit hindi ko na siya kinontent. Ibig sabihin, wala pong kwentang i-content yung mga taong walang kaalam-alam. Ang tindi na ibig sabihin, bobo. Di ba? Ayun. Exactly. Bobo yun. Di ba? Ikaw ba, ikaw matino kang content creator, pero ibatan mo ba yung taong hindi marunong rumibat? Tama. Kung may utak ka, kung matalino ka, gamitin mo yung talino mo. Hindi ko sasayangin ang laway ko sa mga taong hindi marunong rumibat. Tama. Di ba? So, ayan mga kaibigan, at interview natin. Ay, kay Rinas Communities, Kuya Mel, ano ang masasabi mo rito? Kasi si Rinas Communities, isa na rin sa paninira sa EDC yan. Habang hindi pa tayo lumalarga. Yan naman kasi, yung si Rinas Community na yan, alam mo yan, views lang din yan. Isa rin din yan sa gumagamit ng Kalingap. No, ginamit niya nga si Rina, nung Kalingap pa si Rina, ginagamit niya si Rina sa produkto niya na parang cologne. Di ba? So, hindi concern ang tawag diyan. Business. Nagbe-business pala para makakuha itong si Rinas Community. Oo, siyempre, pagka marami siyang community, maraming bibili sa produkto niya, pangre-regalo. Di ba? Pwede niyang alukin. Negosyo yan. Yan, business-minded yan si Rinas Community. Pero tama ba yung yung kanyang business? Mali yun.
May DTI ba yan? Oo. Hindi. Registered. Yung business kasi niya, Kuya Mel, na nakikita ko, paninira eh. Ay, ngayon, sa ngayon. Oo. Yan, ang tanong ko, sino ba ang papatol dyan? Ang issue, kunyari, talong. Oo. Ha? Ang ibabato sa'yo, ang ibabalik sa'yo na issue, galunggong. Ibig sabihin, wala rin sa timing itong Serenas Communities. Ayan sila, pagka hindi nila kayang rumibat sa issue, Oo. ha? Iba yung topic nila, pambabalahura, yung mga personal mo, hahalukayin nila. Ayan ang style ng wala rin kakwenta-kwentang ribatan. Di po ba? Oo, tama. May point po ba? May sense ba yung sinasabi ko? Marami. Oo. Marami. Content ka mamaya lang. Ay, wala akong pakialam. Kasi Kung i-content man nila ako, karapatan nila na i-content ako. Kasi nga, ako meron ng patunay na isa akong content creator. Oo. Di ba? Oo. Ngayon, hindi ako nagyayabang. Kaya lang inilalagay ko yung sarili ko kung saan ako dapat. Tama. Di ba? Ayan, oo. Ayan, mga kaibigan, narinig na natin yung nag-iinit na naman si Kuya Mel. Ay, hindi naman. Pero mahaba-haba na rin yung video natin. Iko-congrats natin si Kuya Mel, mga kaibigan. Kasi kahit po busy siya sa pagdadrive, busy siya sa mga gawain dito kay Kuya Bal, ay nagagawa pa rin niyang maging charity vlogger. Congrats Kuya Mel. Thank you sa inyo. Ayan, at talagang tuloy-tuloy yung ginagawa mong pagtulong kahit na alam natin maliit yung views mo, ay talagang tuloy-tuloy yung ginagawa mong pagtulong. Kaya sumasaludo ako sa iyo, Kuya Mel. Yan po yung tinatawag na advokasya. Yes. Yan. Ayan ang advokasya. Mm. Hindi ka tumutulong sa isang tao lang. Pag isang tao lang ang tinulungan mo, responsibility ang tawag. Diba? Ayan, salamat po Kuya Mel, at sana suportahan ka ng ating mga viewers sa mga edsinyan dyan. Mga kaibigan, sana suportahan natin si Kuya Mel, at ito po yung magiging tagapagtanggol din natin kapag nagkaroon po ng mga bashing sa EDSI. Tama ba ako Kuya Mel o hindi? Huwag po kayong mag-alala. Ako po ay nakasubaybay dyan sa mga sinasabi nilang yung dugyot. Oo. Naririnig ko po yan. Antayin nyo lang po yung aking rebat dyan. Meron ka palang ribat dito Kuya Mel sa EDSI? Antayin nyo lang po yan. Alam naman po ng mga ibang EDSI dyan na talagang ako ilalabas kung kinakailangan ako lumabas. Ay, salamat sa support sa EDSI, Kuya Mel. Thank you and Always. bye-bye sa ating lahat. God bless. God bless.